Yes, buwan pa rin po ng Mayo at syempre pa birthday month ito ng ating minamahal at pinagpipitaga ng national artist, nag-iisang superstar, diva? Para sa mga Noranians, si Ate Guy Nora Cabaltera Villamayor na yun nga, yumaupo siya nung Holy Week, Wednesday yun na talaga namang nagulantang ang buong showbiz. Actually, kahit hindi taga-showbiz, pati na nga sa ibang bansa nakarating yung balita yan. At syempre, pinag-usapan talaga. Admittedly, talaga namang malaking balita o yung naging impact nung pagkamatay ng ating bulilit, na tawag ko dyan is bulilit, superstar Nora Honor, na kahit nga ako isang Vilmanian, avid and loyal Vilmanian, talaga namang sinasaluduhan natin ang mga naging ambag o kontribusyon naman ni Nora Honor sa showbiz at pati na rin sa music. Kahit nga natin kahit nga may mga naglalabasan kung ano-ano dyan. Kasi kami mga Vilmanian naman talaga namang hindi na namin pinapatulan yung mga parunggit na mga kung ano. Kaya lang minsan kinakailangan magsalita na rin at pitikin, kumbaga mga dapat pitikin. Lalo na yung mga alam naman din namin at nararamdaman naman namin na ginagamit din yung issue ng pagyao ng ating Ate Guy para lang, alam mo yon, mamintas, sinasabi nga niya mag-shade ng, alam mo yun, may mga magaganda nga naglabasan ng mga kapwa Vilmates, sa mga kapwa Vilmates na sinusulat nila, sinasabi na kung meron kang gustong papurihan at iangat, yun, alam, magkukwento ka pero hindi mo na kailangan pang gumamit o mang-apak pa ng ibang tao, parang gano'n. But anyway, sabi nga natin, total Mayo ngayon at ang dami-dami pa rin naglalabas sa mga balita dahil nga parang ito yung panahon din na nare-rediscover ng mga bagong henerasyon o mga bagong sibol na mga nagkakahilig sa showbiz na ang mga kakaibang ambag or mga nagawa ng isang Nora Honor. At pinapalakpakan natin yon, pinupuri natin ang mga gusto pag-aralan siya ng, alam mo yon, ng masusi at yung sinasabi kung bakit siya tinawag na superstar or bakit siya binarangalan bilang pambansang alagad ng sining para sa broadcast at pelikula. Ngayon, medyo naging extra sensitive lang din po ako na in particular. Kasi nga, may mga artista tayo, babanggitin ko ng pangalan ni Manay Celia Rodriguez, na kapwa din naming Uragon, na alam mo yon, during the eulogy ni Ate Guy, parang uncalled for ang pag-share niya ng kanyang opinion. Again, sarili niyang opinion yon na sinasabi niya wala siyang pakialam kung mababash or what, but yung choice of words na ginamit niya hindi maganda. At kahit hindi niya binabanggit ang pangalan ni Ate V o ni Vilma Santos, alam namin na siya yung pinatutungkulan kasi yung pagkakasalansan ng mga salita niya at saka yung pagpaparunggit niya na may halong galit o inis o ewan, hindi namin maintindihan, masyadong mababa para sa amin. Kaya tuloy, ayun, napipintasan siya. May mga syempre, ako, lalo na, isa ako sa mga talagang nagtanong sa kanya through may panulat at saka dito sa podcast. Sabi ko, itong si Manay Celia, parang mag-aanim na dekada na rin sa showbiz, pero parang walang pinagkatandaan. According nga sa mga Noranians na nakausap ko, may mga kaibigan po rin ako talagang mga close sa akin, malalapit sa akin, ang iba mga kamag-anak ko pa, na talaga namang nag-oorganisa sila ng mga misa, mga film showing, ganyan. At nakakalungkot nga lang, since mamatay itong si Ate Guy, may mga i-release uli o ni-reissue ng mga pelikula niya na nagbigay karangalan sa kanya at maaayos, kumbaga, mga classic na matatawag. Pero wala, hindi natin nakita yung suporta na kung paanong pumila ang mga Noranians doon sa kanyang burol, doon sa kanyang labay, at yung iba pa galing pa sa malalayong lugar. May narinig pa kami during sa mga interview nung kino-cover yung lamay ni Ate Guy. May mga narinig pa kami galing pa sa ibang bansa, ganito, ganyan. Pero pinagtataka namin nung may mga activities na ginagawa for Ate Guy, talagang hindi naman sa zero, but maka-question mo na
nasaan yung maiingay. Kaya ilang beses din namin challenge ang mga kapwa namin Oranians, pati nga yung aming mga sinasabing mga malalapit talaga po sa amin. Sabi, bakit naman ganun yung samahan ninyo? Bakit naman ganun yung organisasyon ninyo na parang nakikita lang, nagpapakita lang kayo or nagkukuda lang kayo diyan nung ganon na hindi naman maririnig o malalaman pa ni Ate Gay. Ang dami-dami talaga mga artista at mga sa tingin naman ng lahat ng tatanong, nakatrabaho ba ni Ate Gay yan? Or naging close friend man lang ba niya yan? Or nakasama man lang ba niya yan sa buhay niya para magbigay ng mga ganong pananalita? Ang dami nagko-question ng ganon. Kaya nang mabalitaan namin nitong may mga ino-organize para sa May 21 na 72nd birthday niya na kung saan magbibigay ng kanyang parang sariling eulogy itong si Jan Rendez, ay natuwa kami kasi sa halos 30 years o 3 dekada na nakasama niya si Ate Gay, nagkasama sila sa isang bahay, nagsuportahan sila, tinuring na nakababatang kapatid dito. Sa Nonoy nga ang tawag niya, di ba? Sa Bicol, ibig sabihin ng Nonoy is nakababatang kapatid na lalaki. Habang nabalita namin, tinatawag din naman si Ate Gay na Popoy ba or something, na punong-puno ng karapatan si Jan Rendez kasi di ba pag eulogy naman talaga, eulogy ng namatay, ang pinag-uusapan doon yung alam mo yon, yung mga naging karanasan mo, naging enkwentro mo, yung kung paano mo nakilala yung isang tao. Ako, may sarili akong shared ng istorya, mga anekdota din kay Ate Gay, lalo nung mga panahong 1987 hanggang 1989, na ginagawa ko po yung aking college thesis sa University of the Philippines sa College of Mass Communication, Institute of Mass Communication pa doon. And sa napakarami, siguro mga 4 na beses akong pumunta sa bahay pa noon ni na Ate Gay dyan sa Green Meadows. Tapos si Ian pa, nag-i-skate pa yan. At si Ate Gay, ito yung matatandang ko kwento. Kasi naging thesis ko po ay a comparative study ng mga pelikula nila ni Vilma Santos mula 1972 hanggang 1986. At ang significant relevance sa industriya ng pelikulang Pilipino. Parang hindi ko na matandaan yung pinaka-title kasi that was 1986 pa 87 at panpungin 2025 na 2025 na. So anyway, to cut the story short, si Kuya Boy Abunda pa, kaya naging very close kami ni Kuya Boy kasi he was then the publicist of Ate Gay, and syempre estudyante ako noon. Pumupunta pa ako dun sa office nila diyan sa sa VV Sullivan diyan sa may EDSA. 'Di ba? Yung na ngayon puro mga sasakyan na mga ngayon doon. Doon ang office ng backroom noong backroom na ba nung araw? Yata backroom na office si Kuya Boy. Tapos doon ako pumupunta. Tapos ipinagdadrive ako ni Kuya Boy na hindi pa aircon yung sasakyan niya, ha. Take note, ha, John Don. Pinagdadrive ako ni Kuya Boy para dalhin doon kay Nora Honor sa sa Green Meadows para interviewin. But take note, hindi umuupo. Talaga si Ate Gay nagdadamit pa, ha. Yung talagang nag-aayos pa siya kasi talagang formal, alam niya kasing siguro isa ako sa mga nauna na nagkaroon ng pagkakataon na gumawa ng pag-aaral tungkol sa mga pelikula nila na ATV at yung naging rivalry talaga nila mula 70s na lalong pinaigting 70s hanggang 80s hanggang early 90s na yan. So talagang matyaga ako noon at inabot nga, sabi ko nga, ng mahigit 2 taon ang pagsusulat ko ng thesis. Pero ito na nga lang yung kwento. Hindi talaga siya umuupo sa akin, hindi niya ako inuupuan. O hindi, mas ginagana siya makipagkwentuhan sa akin kapag kami umiinom. And yes, for the record, 4 kantos. Ang tawag pa namin doon yung 4 na kantuhan ng gin. Tapos nagpapaluto siya ng pansit bato, yung famous na pansit sa Bicol. O di ba? Ganun kami. Pero yun na nga, gusto ko matanggalin yung pagiging bias na Vilmanian ko. Siyempre, iba talaga eh. Lalo pa nung mga panahon naman na yon, si Ate V, very accommodating, ganyan. At saka, hindi ko pa ginagawa yung thesis ko, Vilmanian na po ako. Kaya lang, siyempre, nung nag-aaral ka, kailangan gawa mo ng ganong study at naaprubahan naman yun ng thesis at hanggang natapos ka na po. So, yun yung mga naging enkwentro ko kay Ate Gay, ilang beses din po yun. Tapos, nagmi-meet kami. Pag may mga lalo nang naging isa po ako sa mga production assistant ni Nora Honor, ni Ate Ludes, Inday Badiday, nagsimula pa kami nun sa Citro hanggang sa Eye to Eye.
may mga pagkakataon din na isinasama din ako ni Ate Luz para interviewin siya. Tapos basta ang dami naming kwento-kwentuhan, ganyan. Pero, yun, dahil nga siguro yun nga, yung mga kwento naman tungkol kay Ate Gay na lagi siyang nalilate, pasaway siya sa mga producer, mga ganyan-ganyan. Talagang lalong umigting naman yung pagiging Vilma niya ko. Kasi syempre ako, ang iniidolo ko, yung talagang role model para sa akin. Hindi ko naman sinasabing hindi magandang role model si Nora Honor. Kahit mga alam naman nating lahat ang naging buhay niya na nagpakasal ng ganito, may, di ba, nahulihan ng ganito sa abroad, etc. etc. Hindi na natin pag-uusapan niya kasi yun talaga yung bahagi. Kasi naaalala ko nga, nung naging very close naman ako dito sa kanyang pinsan na si Maribel Honor, Lala Honor, at mga pamangkin niya din sa pinsan na sina Mario na minanage po natin, at saka si Ashley. Tapos yung naalala ko pa, nagkukwentuhan pa kami na Mamay Bilen. Yung nagbigay sa kanya ng apelyedong Honor at nag-train sa kanya para sa tawag ng tanghalan. Noon pa lang talaga sinasabi na ni Mamay Bilen na si Mamay Bilen po, nanay ni Lala Honor, no. Noon pa lang talaga sinasabi na sa pagkukwentuhan namin ni Mamay Bilen na hindi para sa kanilang pamilya ang isang Nora Honor. Nung una hindi ko naiintindihan kung anong ibig niyang sabihin noon eh. Not until nung mga latter parts na kasi nag-start ako 86, di ba? So nung mga time na ito na nga at tinutulungan na natin sa kanilang mga career si na Ashley at saka si Marion, doon ko lang naiintindihan ang ibig sabihin na parang hindi sa kanilang pamilya. Yun nga, kasi nga si Nora Honor, na naririnig natin yung mga kwento sa kanya, mga sari-saring anecdotes, na parang mas minamahal pa niya yung ibang tao, mas tinutulungan pa niya yung mga ibang tao kesa sa sarili niya o sa mga kagdugo niya. Ito na nga, kahit yung mga anak niya, di ba, sina Balot, sina Lotlot, Matet, ang dami rin mga kinikwento na lagi nilang inuunawa na ang kanilang nanay ay superstar, at sinasabi nga nila na ito ay para sa mundo ng pelikula, telebisyon, music, ganon. Yun. So, parang sa nangyari ngayon, yun na nga, despite the fact na ang dami-dami magagandang contribution ni Nora Honor, yun na, parang may mga lumabas din at nabalanse rin siya ng mga hindi kagandahang istorya, mga hindi kagandahang pangyayari sa kanyang buhay, dahil talaga naman marami rin nagpapatotoo na ganito siya at ganyan. But yun nga, sabi natin, sa pagpipilit na balansehin, ito yung lumalabas na sana matahimik na o patahimikan na, kasi may mga akdang libro naman, may mga pelikula na napapanood natin na talagang yun na nga, hahangaan na lang natin siya bilang isang artista, bilang isang sinatawag nating icon ng kultura na naka-identify ang maraming masa, naka-identify ang maraming tao sa kanya, naging representative natin siya o naging representasyon siya ng pangkaraniwang tao na sumikat nga at na inidolo ng halos sambahin na, sabi nga ng mga ibang nakakakilala sa kanya, lalo na nina Joel Lamangan, nina Ricky Lee, na halos sambay na siya parang santa. Pero yun na nga, at the end of the day, syempre, yung mga produkto dapat nga na kanyang nilabasan, ginawa, at mga naipamana sa atin, ang titingnan natin, more than kung ano yung mga nauurirat na pilit na ginagatungan ng mga ibang nakatrabaho niya, tapos para lang iangat yung pangalan niya na sa panlasa naman namin bilang Vilma niya. Dahil talaga namang siguro ang Nora Honor at Vilma Santos rivalry na sa showbiz ang hindi mapapantayan. Ako sasabihin ko na to in kabuuan ha, ang hindi talaga mapapantayan pagdating talaga dun sa aspetong labanan ng pagdating sa panatisismo, pagdating dun sa padamihan ng mga nagawang mga classic na pelikula, yung mga pelikulang hanggang ngayon ay ginagawang example para pag-aralan ang kabuuan ng show business, paano umuusbong, paano umuunlad ang paggawa ng pelikula, at yung mga pelikula din na ina-acknowledge at pinararangalan sa iba't ibang panig ng mundo. So, sila lang yun. May mga iba, in all fairness na rin naman, sa mga iba pa rin mga artista na tumatahak din or tinatahak din or dinaanan na rin yung mga ganong klaseng achievement ng dalawang matatawag natin totoong reyna talaga, with all due respect kina Tita Gloria Romero, Nida Blanca, Cherito Solis, Lolita Rodriguez, at marami pang iba na mga nagreyna din dyan. Pero talagang kakaiba dahil nga sinasabi natin,
Actually hanggang sa mga panahon na lang talaga matatawag sa mga panahon na lang ni Nora at Vilma matatawag na talagang nagkaroon ng matinding impact sa ating pagkatao bilang isang mga Pilipino ang kanilang naging rivalry. Kaya hindi maaano yun, hindi mabubura. Kaya doon sa mga lalo na Manay Celia, ako po kaibigan po ako ng matagal ako naging kaibigan at kasama ng mga kamag-anak mo. Ang taas ng respeto ko sa pamilya ninyo. Pero yung naging opinion nyo po, sabi nga ninyo, handa ka namang i-bash. So yun na nga, sana tanggapin mo na rin yung mga bashing and eventually sana po mapag-aralan nyo rin po yung mga, hindi lang yung pagiging kaibigan at laman ng puso ng mga nakakatrabaho nyo, kundi yung talagang kontribusyon na nakakatulong at nakakapagbago at nakaka-impluwensya sa pananaw ng mga Pilipino, particular yung mga masang Pilipino na nagbabayad sa mga sinihan, na nagbabayad na makapakinig ng music, na nag-appreciate ng mga iba-ibang mga likhang sining dahil at the end of the day, doon lumalabas yung totoong respeto sa mga kagaya nyo pong mga bahagi rin po ng industriyang ito. O di ba? Kaya patuloy kami magdarasal. 10 ng aking mga kaibigang mga Noranians din na very close sa akin. Kami mga Vilmanians din naman ay talaga namang, 'di ba? Kasi parang namatayan din kami doon kayo, no? Kasi talagang kung magbardagulan talaga kami, bardagulan ang ibig kong sabihin, yung magsagutan, pero alam namin alam namin i-level yung pakikipagsagutan namin sa mga ganyan. Ang feeling din namin kasi syempre parang ano na mangyayari, wala nang ganito, wala nang ganyan, pero at the end of the day, lahat tayo tatanungin din natin bilang mga tao, ano ba talaga yung mga na-contribute natin? Ano ba talaga yung mga nagawa natin para mapaunlad ang ating kaisipan at damdamin? O, diba ang taray? Pero siyempre sinasaluduhan natin ang mga naiambag, mga nagawa. Kaya nga siya tinawag na national artist at nailibing na nga siya sa libingan ng mga bayani. At yung mga pamilya niya, kami patuloy pa rin pong ulit-ulit sa maraming beses ko na rin pong naisulat ito sa aking mga pinagsusulatang mga dyaryo at ibang mga online. Yun, nakikiramay kami kina Lot de Leon, kay Kiko, kay Ian, kay sino pa yung isa doon? Si Matet, at saka may isa pa, si Kenneth, di ba? Pati na yung mga apo daw ni Ate Guy. At pati na rin, of course, sa ating mga si Lala Honor, mga anak nila, mga pamangkin, at mga kapatid ni Lala na nasa abroad na madalas din namin nakakausap nung mga panahon na nagkakasama-sama kami. So, pati yung mga kapwa namin Oragon, sa Iriga, sa Albay, sa Naga, na mga kamag-anakan din ng mga Kabaltera, di ba? Na nakakausap din namin. Sabi nga ni Mamay Bilen, at i-quote ko lang po ito dahil base po ito sa aking recollection, kahit noon pa man na 1970s na sa kasagsagan ng kasikatan ng isang Nora Honor, talagang tinanggap na ng pamilya nila na hindi para sa pamilya nila ang katauhan ng isang Nora Honor, kasi Nora para tala daw sa ano. Kaya di ba doon sa isang classic movie niya, yung Himala, na kung saan merong isang line doon si Kuya Ricky Lee na bilang writer na sinabi niya ng pag namatay na tayo at lahat, kalansay na lang tayo, ang matitira na lang ay ang tinatawag mong sining, referring to, di ba, kasi yung pelikulang Himala sa mga nakapanood na or hindi pa nakakapanood, ito yung tungkol dun sa yun na nga sa apparition si Elsa, na ilang beses ko rin pinanood na narrate, di ba, tapos habang nakukunan siya na akmang-akma sa panahon ngayon na ang daming social media, ginagamit yung mga camera nila at lahat-lahat, may mga saksihan tayong hindi kagandahan, pero mas binibigyan niya natin ng importansya kung ano yung nare-record ng ating mga gadget more than sa kung ano talaga yung krimen na nagaganap or kung ano yung event na nangyayari na siguro kailangan nating bigyan ng, alam mo yung pakikipagdalamhati, pagdamay, etc. Mga ganong konsepto. Ang ganda lang kasi ako naalala ko lang bigla kasi recently yung nangyari sa Canada, 'di ba? Na yung Lapu-Lapu Festival sa Vancouver, 'di ba? Yung biglang humarurot yung isang, but anyway, naano ko lang po, na-connect ko lang po. But anyway, well, Ate Guy, alam namin na nasa magandang kalagayan ngayon. At sabi ko nga kanina, hindi ko man makasundo ang mga ibang Noranians na kung makipagbardagulan ay parang sila na lang ang tao sa mundo. Okay lang po yun, tanggap ko yun. Kasi marami rin po ako mga kapwa Vilmanians at mga kapwa Noranians at mga kakilala at kaibigan ko talagang malapit sa puso ko ng mga Noranians na talaga namang marunong rumespeto, marunong magpakadesente, magpakatao at higit sa lahat, marunong kumilala ng mga
tao at mga kontribusyon ng mga taong dapat ding bigyan naman ng atensyon, ng recognition at honor. O, di ba? Honor. And that honor. At sa punto pong yan, saludo sa iyo, Ate Guy, at sa mga kapwa ko Vilmanians, maraming salamat at sumasaludo din po ako. Lalong-lalo na sa aming idolong si Vilma Santos Recto kasi sa napakagandang halimbawa pa rin na pinapakita mo sa aming lahat. At talagang nagagaya namin, ay imbibe namin yan. Kaya naman ganito rin po kami magpahayag at magbahagi po sa inyo. Dahil rin po yan sa iniidoli rin po namin. Ng talagang kapuri-puri, kagalang-galang at talaga namang tunay na ehemplo ng isang matatawag nating cultural icon at isang masasabi nating national treasure din naman po sa bansang ito. Ako po ang inyong lingkod, Ambet Nabos. Nagpapasalamat po sa inyong lahat. Maraming bye-bye. Thank you. Rest in peace. Rest in power, Ate Guy.